Hello listener, kami ang The Front Page Stories. Sa lahat ng aming subscribers, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta. Sobrang naa-appreciate namin kayo at mahal namin kayo. At para naman sa mga bagong listeners or hindi pa nakasubscribe, make sure na i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming kwento. At kung maaari, huwag din sana ninyong skip ang mga ads na lumalabas sa aming mga videos. Malaking tulong ito para sa amin dahil dito rin kami nakakakuha ng suporta para makagawa pa ng mas maraming kwento at content para sa inyo. Kaya relax lang, isuot ang inyong headphones at ihanda ang sarili sa kwentong ating susundan. Sana mag-enjoy kayo sa pakikinig. At ngayon, simulan na natin ang kwento. Alam mo yung feeling na hindi ka na masaya sa trabaho mo? Pinipilit mo na lang pumasok araw-araw kasi kailangan mo ng pera. Yung bawat umaga nagigising ka para maghanda, parang ang bigat-bigat ng katawan mo. Parang hinihila pa atras yung mga paa mo habang papunta ka sa trabaho. Hindi na excitement yung nararamdaman mo kapag papasok ka. Pagod na agad kahit hindi ka pa nagsisimula. Minsan, nakaupo ka sa harap ng computer at nakatitig lang sa screen, iniisip kung hanggang kailan mo pa kakayanin. Pero wala ka namang choice. Kailangan mong magtrabaho dahil may bills kang kailangang bayaran. May pamilya kang kailangang suportahan. May mga pangarap kang hindi mo kayang bitawan. Kaya kahit hindi ka na masaya, pumapasok ka pa rin. Kahit ubus ka na, ngumingiti ka pa rin. Kahit gusto mo nang umalis, sinasabi mo sa sarili mo, kailangan ko lang tiisin. At minsan, hindi naman talaga trabaho ang kinaiinisan mo. Pagod ka lang talaga. Hi, I'm Krieg, 25 years old. I used to work as a corporate employee. I was an accountant. Maayos naman ang sahod ko, I had stable income. The kind of job na sinasabi ng iba, swerte ka na dyan. Pero kahit okay lahat on paper, deep inside, hindi ako masaya. Parang araw-araw pumapasok ako, pero hindi buo yung sarili ko. Parang ginagawa ko lang siya because I have to, not because I want to. Alam mo yung pakiramdam na kahit okay ka naman, pero parang may kulang, parang may part ng sarili mo na hindi mo ma-express. Ganun ako noon. Until one day, out of nowhere, I started posting content on social media. Walang plano, walang strategy. Trip lang talaga. I would film myself in random coffee shops, share my thoughts, my outfits, kahit anong pumasok sa isip ko that day. I felt like I was being myself kapag gumagawa ako ng mga random content. Slowly, napansin ko may mga taong nanonood. May mga nagko-comment, may nagre-react, may nagsasabi na nakarelate sila. And honestly, that feeling, iba siya. Yung tipong hindi ka kilala ng tao personally, pero sobrang relate sila sa mga pinopost mo. Hanggang sa dumating yung moment na may nag-message na brand for collaboration. Nung una, akala ko scam lang. Pero totoo pala. Naalala ko pa, ilang beses ko binasa yung message kasi hindi ako makapaniwala. Ako? Kukuhain for a brand deal? Parang ang layo niya sa reality ko noon. Pero talagang totoo. Kinuha ako para mag-endorse ng isang brand. At first, side hustle ko lang siya. Something I do after work pag hindi ako pagod or kahit pagod, pinipilit ko pa rin kasi gusto ko siya. Unlike my job, dito hindi ako napipilitan. Then, the opportunities kept coming. Every month, nakakakuha ako ng more than 20 brands. Each brand deal, I would earn around 25,000 pesos. I did that math and that's around 200,000 pesos. Higit pa sa kinikita ko sa an employee. Doon ako napahinto. Napaisip ako, wait, seryoso na to.
Yung ginagawa ko lang for fun, bigla naging source of income. Pero higit pa dun, naging source siya ng happiness ko. Yung excitement ko mag-shoot, mag-edit, mag-isip ng content. Hindi ko naramdaman yun sa corporate job ko. Hindi na lang siya tungkol sa pera. It was about waking up and actually looking forward to what I'm about to do. So I made the hardest and at the same time, the best decision of my life. I left my corporate job. Nakakatakot? Oo. Sobrang risky? Oo din. Maraming doubts, maraming what ifs, maraming nagsasabi na sayang yung stability. Pero mas natakot ako sa thought na manatili sa isang buhay na alam kong hindi para sa akin at hindi ako masaya. Now, I'm a full-time content creator. Hindi siya laging madali. May days na pagod ka, may times na nauubusan ka ng ideas, may pressure na kailangan mong mag-perform. Pero kahit ganun, pipiliin ko pa rin to. Kasi dito, totoo ako at masaya ako. And every time I look back, napapangiti na lang ako. Kasi hindi ko expected na yung simpleng pag-upo ko sa coffee shop, pag-share ko ng random thoughts, at pag-post ko ng outfit ko, yun pala yung magbabago ng buhay ko. Ngayon, meron akong sariling kondo, meron na ako ng sasakyan, and I'm living the best life. Minsan, hindi mo kailangan ng perfect plan. Minsan, kailangan mo lang magsimula. Kasi yung mga bagay na akala mong trip-trip lang, yun pa pala yung magdadala sa'yo sa buhay na talagang para sa'yo. Binago ng content creation ng buhay ko, hindi lang financially, kundi pati kung paano ko nakita ang sarili ko. At dito ko rin pala makikilala yung taong mamahalin ko ng sobra. Saturday night ngayon at on the way ako sa Mandaluyong para makipaglaro ng pickleball kasama ang mga kaibigan ko. Nakangiti lang ako habang nasa biyahe kasi simple lang naman yung plano. Maglaro, magkwentuhan, mag-unwind. Lahat sila content creators din. Iba-iba kami ng niche, iba-iba ng style, pero pare-pareho kami ng pinanggalingan. Nagsimula sa wala, nag-take ng risk, at pinili yung path na hindi sigurado pero gusto namin. Uy, Krieg! Dito! Sigaw ni Leo. Ngumiti ako, naglakad palapit, dala yung racket ko. Tagal ng iba nating kasama. Sabi naman ni Allison habang nakatingin sa entrance. Halatang excited na rin maglaro. Oo nga eh, excited na akong lampasuhin sila. Sabi ni Gilbert habang natatawa. Natawa din ako. Umiling habang inaayos yung grip ng racket ko. Sure ba tayo na matatalo natin sila? Tanong ko. Grabe ka naman, Krieg. Content creator tayo. Confidence naman dyan. Dapat may laban. Sabi ni Leo tapos tinapik niya yung balikat ko. Content creators, hindi athletes. Baka tayo pa yung gawing content mamaya. How to lose in pickleball in 5 minutes. Sagot ko. Tapos nagtawanan sila. Habang nagtatawanan kami, ramdam ko yung gaan ng moment. Walang pressure, walang kailangang patunayan. Just pure fun, kulitan, at konting competitiveness. By pairs kasi, ang laro sa pickleball, so automatic na nagpartner kami ni Leo. Si Allison naman, partner si Gilbert. Kami-kami muna yung nag-aasaran habang hinihintay yung kabilang team. Ilang minuto lang, dumating na yung kalaban namin. 4 sila. 3 dun, kilala na namin. Mga content creators din, madalas naming makita online at minsan nakakasama na rin sa ibang events. Nagbatian kami. May konting asaran. Parang normal na lang. Pero yung isa, hindi ko siya kilala. Bro, ito pala yung sinasabi ko. Si Dominic, sinama ko siya today. First time niya maglaro. Sabi ni Anton. Nice to meet you, Dominic. Sabi ko. Nice to meet you too. Sagot naman niya tapos nakipag-shake hands siya sa akin. Hindi ko alam pero parang ang tagal ng shake hands namin ni Dominic.
May na-feel ako sa kanya. Hindi ko ma-explain tapos medyo nagkatitigan kaming dalawa. Nailang ako, kaya ako na yung bumitaw sa kamay niya. Game na! Sigaw ni Leo. Pinutol yung saglit na katahimikan tapos naglakad na kami papunta sa court. Si Anton at Dominic, yung kalaban namin ni Leo. Nag-warm up muna kami. Light hits lang, salita ng palo para ma-feel yung bola. Sa pickleball pala, parang mix siya ng tennis at table tennis. Maliit lang yung court, tapos kailangan kontrolado yung palo. Hindi puro lakas. Halos 1 oras din kaming naglaro ng pickleball. Pawis na kami. Hingal na hingal. Pero hindi nawawala yung tawanan at asaran sa bawat rally. Nanalo kaming dalawa ni Leo sa score na 20-17. Halos kunti lang yung lamang namin. Pagkatapos naming maglaro, nagpaalam na kaming lahat sa isa't isa. Dahil iba-iba kami ng uuwian, nagkanya-kanya na rin kami ng alis. Hindi ko dala ang sasakyan ko dahil coding, kaya nag-book na lang ako ng angkas. Pero ang tagal nitong makahanap ng rider, halos wala talaga akong mabook. Hanggang sa nag-o-offer si Dominic na ihatid na lang ako. May motor siya at pareho lang naman kami ng daan. Noong una, nag-alangan pa ako at nahihiya pero pumayag na rin ako dahil medyo gumagabi na. Alam mo, pinapanood ko yung mga videos mo. Ang tagal ko na kayang nakafollow sa'yo, sabi ni Dominic. Bigla na lang nagsalita habang umaandar ang motor niya. Napangiti ako kahit hindi niya nakikita. Talaga? Nakakatuwa naman. Akala ko ngayon, walang ako nakilala dahil sa laro, sabi ko. Sa online kilala kita pero personally hindi, sagot niya. Tumahimik siya saglit, parang may iniisip, bago ulit nagsalita. Alam mo, inspired nga ako sa'yo eh. Kasi 'di ba, you started as an employee, tapos nakabuild ka ng career as a content creator, tapos nabago nito yung buhay mo. Keep sharing videos kasi ang dami mo nang nai-inspire, sabi niya. Hindi agad ako nakasagot. Grabe, thank you. Meron palang impact sa ibang tao yung mga content na ginagawa ko, sagot ko. Oo naman, malakas ang impact, lalo na sa akin. It made me want to pursue the things I love, sagot niya. Napahinga ako ng malalim, parang may biglang kumurot sa dibdib ko. Pero hindi masakit, kundi nakakagaan. Habang nasa biyahe kami, tuloy-tuloy lang ang kwentuhan namin ni Dominic. Unti-unti, mas nakikilala ko siya. Akala ko noong una tahimik lang siya, pero madaldal din pala, lalo na kapag komportable na. Ang dami niyang kwento, pero hindi nakakainip pakinggan. Nalaman ko na isa siyang marketing specialist sa isang company sa Makati. Pero bukod doon, nagsa-sideline din siya bilang angkas driver tuwing day off niya. Hindi dahil kailangan lang, kundi dahil may goal siya. Gusto niyang makaipon. May pangarap kasi siya. Magtayo ng sarili niyang coffee shop balang araw. Hindi lang basta negosyo, kundi isang lugar na gusto niyang buuin mula sa sarili niyang idea at passion. Habang nakikinig ako sa kanya, hindi ko napigilang mapangiti. Punong-puno ng passion at pangarap si Dominic. Ramdam na ramdam ko yon sa bawat kwento niya, sa paraan ng pagsasalita niya, sa mga plano niyang binubuo, at sa kung paano siya magsikap para unti-unting maabot ang mga yon. Hindi lang siya basta nangangarap. Kumikilos siya para dito. At habang pinapakinggan ko siya, lalo kong na-realize, ang inspiring din pala niya. Sa Pasig ako nakatira at nang makarating kami sa tapat ng kondo ko, dahan-dahan siyang huminto. Bumaba ako ng motor, hinubad yung helmet at iniabot sa kanya. Salamat. Anong Gcash mo? Tanong ko. Para saan? Tanong niya pabalik. Bayad ko. Pamasahe ko kasi hinatid mo ako. Sagot ko.
Napatawa siya tapos umiling. "Wag na," sagot niya. "Sige na, sa panahon ngayon, wala nang libre. Ibigay mo na yung GCash mo," sabi ko habang pinipilit ko siya. Mas lalo siyang napangiti pero umiling ulit. "Wag na nga, masaya na ako na naihatid ko ng safe yung isa sa mga taong inspiration ko," sagot niya. Natigilan ako saglit. Hindi ko agad alam kung anong isasagot. But deep inside, kinikilig ako. "Grabe ka, pero thank you," sagot ko. "Pero kung gusto mo akong bayaran, meron namang ibang paraan," sabi niya habang nakangiti. "Ano yun?" tanong ko. "Follow mo rin ako sa IG and FB para friend na tayo," sagot niya. "Yun lang naman pala eh. Anong name mo sa FB and IG?" tanong ko. Pinakita niya yung social media niya, then I added him. Tapos accept niya agad. "Yun, salamat," sagot niya habang nakangiti. At pagkatapos nun, nagpaalam na rin kami sa isa't isa. "Good night, mag-ingat ka sa biyahe," sabi ko. "Good night din," sagot niya. Ngumiti siya bago tuluyang pinaandar ang motor at umalis. Naiwan akong nakatayo sa tapat ng kondo ko, hawak pa rin yung bag ko, nakatingin sa direksyon kung saan siya nawala. At kahit tapos na yung gabi, naglakad ako papasok ng building, tahimik na ulit ang paligid kumpara kanina. Pagpasok ko sa unit ko, dumiretso agad ako sa banyo at naligo sandali. Parang gusto ko lang banlawan yung pagod ng buong katawan ko. Pagkatapos, humiga ako sa kama. Nakatitig lang ako sa kisame. Ang sarap ng pakiramdam ko. Napangiti ako sa sarili ko. I'm living the life that I once prayed for. Maya-maya, kinuha ko yung phone ko at nag-scroll sa social media. Hindi ko namalayan kung paano, pero napunta ako sa profile ni Dominic. Na-curious ako. In-stalk ko siya. Nakakita ako ng mga pictures niya. Mahilig pala siya mag-basketball. May mga clips din siya na nagluluto. Parang ang saya niyang panoorin. May mga photos din siya habang nagha-hiking, yung tipong nasa bundok, nakangiti, parang sobrang at peace. Napangiti ako habang tinitingnan isa-isa yung mga pictures and videos niya. Tapos may mga photos din siya na medyo napatagal ako ng tingin ko kasi naka-topless lang siya. Nakasuot ng boxer. Napaka-hot niya. Ang ganda ng katawan niya. Hindi ko namalayan ang sarili ko na nag-i-imagine na ako. I'm imagining him in H0 and BN, intimate moment, hanggang sa tumigas na yung private pa. Pagkatapos ko, matutulog na sana ako nang bigla kong nakita na may story sa FB si Dominic. Funny how the universe works. I was just dreaming and somehow you turned into reality. Yan yung quote na story ni Dominic. Tapos pinusuan ko. At doon na nagsimula ang lahat. Tuwing may post ako, palagi na itong pinupusuan ni Dominic. At ako rin, hindi ko na pinapalampas ang bawat post niya. Lagi ko ring pinupusuan hanggang sa dumating sa punto na inaabangan ko na ang bawat story niya. Yung tipong simpleng notification lang, pero iba na yung ngiti ko. Gusto ko sanang mag-message kay Dominic, pero nahihiya ako. Ang daming pumapasok sa isip ko. Baka iba yung isipin niya. Alam ko naman sa sarili ko kung sino ako. Pumapatol ako sa kapwa ko lalaki. Pero si Dominic, pakiramdam ko straight siya. Hindi ko maipaliwanag. Pero parang ganun yung vibe niya. Parang kung katulad ko siya, mararamdaman ko rin sana. Tapos naalala ko pa, may post siya dati na may kasamang babae. Napabuntong hininga ako. Kaya sabi ko, wag na lang siguro. Pero kahit ganun, hindi ko pa rin maiwasang abangan siya. Abangan ng mga post niya and stories. Then one time, medyo lasing ako. Kakagaling ko lang sa party ng isang event at nakainom kami ng marami ng mga kapwa ko influencer. Pagdating ko sa unit,
Hindi pa rin ako agad nakatulog. Kinuha ko yung phone ko at sa kung anong trip ng utak ko that time, nag-post ako sa story ko. Nakatopless ako at suot lang ng boxer. Wala lang, parang gusto ko lang mag-post. I feel sexy that night. Then, nagulat ako nung nag-reply si Dominic sa story ko. Grabe, napaka-hot. Payakap naman, sabi niya. Parang biglang nawala yung antok ko. Napaupo ako sa kama, paulit-ulit binabasa yung message niya. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o kikiligin. Pero, nag-reply ako sa kanya. Pwede naman, halika dito. Puntahan mo ako para mayakap mo ako. Sabi ko sa kanya. Medyo matapang ako dahil nga may tama ako ng alak. Sure ka? Pupuntahan talaga kita dyan. Sagot niya with laughing emoji. Oo nga, pero yakap lang ba gusto mong gawin? Tanong ko. Kung ano ipapagawa mo sa akin, game naman ako. Sagot niya. Pero sure ka kaya mo akong puntahan? Sabi ko. Hindi ko na rin alam yung mga sinasabi ko dahil nga lasing ako. Ang kulit. Pupunta nga ako. Bigyan mo lang ako ng go signal at pupuntahan na kita. Sabi niya. At mukhang seryoso din siya. Okay, wait Kitiya. Sagot ko. I'm on the way. Sabi niya. Akala ko nagbibiro lang siya. Hanggang sa lumipas ang ilang minuto, bigla siyang nag-chat ulit. Nasa harap na raw siya ng kondo. Bigla akong kinabahan. Medyo nataranta ako. Pero sinabi ko na pumasok na lang siya sa loob at mag-iwan ng ID sabay bigay ng unit number ko. Ilang segundo lang ang lumipas, may kumatok na sa pinto. Napahinga ako ng malalim bago ko ito binuksan. At pagharap ko, nandoon si Dominic, nakatayo sa harap ko. Nakasuot pa siya ng angkas na uniform. Mukha kakagaling lang niya sa biyahe. Kasi nga 'di ba sa sideline siya na angkas driver. Nandito na ako. Anong gusto mong gawin? Sabi ni Dominic habang nakangiti. Hindi ako makapagsalita. Seryoso? Pumunta ka talaga? Tanong ko. Oo, sabi mo kasi eh. Teka, lasing ka ba? Tanong niya. Hindi naman, kunti lang. Sagot ko. Nagkatitigan lang kami ni Dominic ng ilang segundo. Tahimik, walang nagsasalita. Pero ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Parang kusang gumagalaw yung mga paa ko. At bago pa ako makapag-isip, hinalikan ko siya. Hindi ko na alam yung ginagawa ko. May tama pa ako ng alak. At siguro, nadala na rin ako sa lahat ng nararamdaman ko mula pa kanina. Paglayo ko, napahinto ako. Parang bigla akong natauhan. Umatras ako ng kunti. Sorry, sorry. Hindi ko sinasadya. Sabi ko. Okay lang. Sagot niya. Tapos, hinila niya ako palapit sa kanya at siya naman ang humalik sa akin. Nag-iinit na yung katawan ko kaya lumaban ako ng halik sa kanya. Naglaplapan kaming dalawa and the last thing I remembers. Meron nang nangyari sa amin na dalawa. Hindi ko inaasahan na mapupunta kami sa ganitong sitwasyon ni Dominic. Magka-chat lang kami kanina. Tapos ngayon, nagbebembangan na kaming dalawa. At pagkatapos ng gabing yon, hindi na kami bumalik pa sa dati. Meron nang nagbago. Yung nangyari kagabi. Sorry, hindi ko sinasadya. Lasing ako. Sabi ko habang nakahiga kaming dalawa ni Dominic sa kama. Sorry ka ng sorry. Wala ka naman dapat ihingi ng sorry. Kasi gusto ko din naman. Gustong gusto ko sobra. Sagot niya. Sure ka ba? Bakit ginusto mo din? Tanong ko. Kasi nga trip kita. Trip kita matagal na. Sagot niya. Parang biglang bumilis ulit yung tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. At hindi ko alam ang sasabihin ko dahil sa mga sinabi niya. Anong ibig mong sabihin na trip mo ako? Tanong ko.
Paano ba? I mean, trip. Gusto kita. Palagi ako nag-i-imagine na magkasama tayo. Nag-i-imagine ako na binebembang kita. Sagot niya, hala, totoo ba? So, it means hindi ka straight na lalaki? Tanong ko. Medyo naguguluhan ako. Pumapatol ako sa kapwa ko lalaki. Nagka-boyfriend na rin naman ako before. Pero walang kahit sinong nakakaalam na ganito ako. Sagot niya, akala ko straight ka. Hindi kita maamoy na may bahid ka rin pala. Natatawang sabi ko. At pagkatapos ng nangyari sa amin, tuloy-tuloy na ang lahat. Palagi na kaming lumalabas. Minsan simpleng kape lang, tambay doon. Minsan long drive. Pupunta kami sa Tagaytay, Laguna, or kahit saan. Basta magkasama kaming dalawa. Iging routine na rin ang video calls namin hanggang sa makatulog na lang kami habang magkausap. Unti-unti, naging mas malalim ang connection namin. Naging bimbang body kami ng halos ilang buwan. Tapos, hindi din nagtagal. Naging official na kami. Naging boyfriend ko na siya. At naging boyfriend na niya ako. Kunti lang ang nakakaalam sa relasyon namin ni Dominic. Mga close friends lang namin. At alam din ng mama niya pero hindi alam ng papa niya. Umahanap pa kami ng tamang oras para sabihin pero sa parents ko, sa mama at papa ko, tanggap naman nila kami. Alam mo, hindi pa rin ako makapaniwala na magiging boyfriend kita. Dati, pinapanood lang kita sa internet. Parang ang imposible na makikilala kita. Mas lalo na makakasama. Tapos nagulat na lang ako. Ikaw pala yung kalaro namin sa pickleball. Sobrang saya ko nun, sabi ni Dominic. Tahimik akong nakikinig habang nagsasalita siya. Magkatabi kaming nakaupo sa buhanginan, nakaharap sa dagat. Madaling araw na at malinaw ang langit. Punong-puno ng mga bituin na parang nakikinig din sa kwento niya. Ako naman, hindi ko rin expected na ma-in love ako sa'yo, na mamahalin kita ng ganito. Hindi ko rin inakala na may darating sa buhay ko kasi hindi naman ako naghahanap ng love. Sagot ko, ang mysterious talaga ng love, no? It works in the most unexpected ways, sabi niya. You are the most unexpected person that happened to me this year. And somehow, ikaw din yung pinakamagandang nangyari sa akin. Hindi ko man hinanap, pero dumating ka sa tamang oras at hindi ko na ma-imagine yung sarili ko na wala ka. Sagot ko. Ako din. Parang hindi ko na ma-imagine yung sarili ko at buhay kapag wala ka. Mahal na mahal kita, Krieg, sabi niya. Mahal na mahal din kita, Dominic ko. Sagot ko tapos naghalikan kaming dalawa sa ilalim ng buwan habang maningning ang mga bituin. Sobrang saya ko noon. Parang everything was finally falling into place sa buhay ko. Maayos na ang karir ko. Stable na ako. Masaya ang love life ko. Hindi ko expected na unti-unti matutupad ang pangarap ko at may bonus pa na isang taong minamahal ako ng sobra. Akala ko, happy ending na kaming dalawa ni Dominic. Hanggang sa isang araw, nakareceive ako ng text message mula sa mama niya. Nasa hospital daw sila at wala na raw si Dominic. Natagpuan daw siyang wala ng buhay sa isang bakanting lote. Parang huminto ang mundo ko. Hindi ko agad naintindihan yung binabasa ko. Ilang beses ko pang inulit, umaasang mali lang, na baka prank lang, na baka hindi totoo. Pero totoo pala ang lahat. Hindi ko na matandaan kung paano ako nakapunta sa hospital. At ngayon, nasa harap ko si Dominic. Nakalatag siya sa malamig na kama ng morgue, nakabalot ng puting kumot. Parang ilang oras lang ang nakalipas, magkausap pa kami. Tumatawa, nagpaplano. Tapos ngayon, eto na. Dahan-dahan akong lumapit. Nangihina ang mga tuhod ko sa bawat hakbang. Hindi ko alam kung paano haharapin
yung nasa harap ko, kung paano tatanggapin na wala na siya. Mahal, gumising ka. Please, gumising ka. Paano na ako? Sabi ko habang yakap-yakap ko ang katawan niya. Maglalaro pa tayo ng pickleball, di ba? Pupunta pa tayo sa Taiwan next month. Itatayo mo pa yung coffee shop mo. Ang dami pa nating plano. Kaya gumising ka na please, sabi ko. Tuloy lang yung luha na umaagos sa mga mata ko. Napakahayop ng gumawa sa'yo nito, sabi ko. Natagpuan siyang wala ng buhay sa isang bakanting lote. Walang kalaban-laban, iniwang mag-isa sa dilim. Puno ng saksak ang katawan niya. At pati ang motor at mga gamit niya, ninakaw. Hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na sagot kung sino ang gumawa noon sa kanya. Walang CCTV, walang saksi. Parang bigla na lang siyang nawala at walang maibigay na paliwanag ang mundo. Ang sakit, sobra. Hindi ko alam kung paano magpapatuloy nang wala siya. Yung taong naging pahinga ko. Siya ngayon, yung dahilan kung bakit ang bigat-bigat na ng lahat. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang tanggapin na wala na si Dominic. Parang may malaking parte ng pagkatao ko yung biglang nawala. Parang may hinugot sa dibdib ko na hindi na maibabalik. Hindi ko alam kung paano ako babangon pagkatapos nito. Kung paano ko haharapin yung mga araw na wala siya. Kasi lahat ng bagay, siya yung naiisip ko. Ang sakit. Sobrang sakit. Hindi ako titigil. Hindi ako titigil hanggat hindi nakakamit ni Dominic ang hustisya. Hindi pwedeng dito na lang magtapos ang lahat. Hindi pwedeng ganito na lang siya kinuha sa akin, sa pamilya niya, sa mga taong nagmamahal sa kanya. Tutulungan ko ang pamilya niya. Sasamahan ko sila sa bawat hakbang, sa bawat tanong na kailangan ng sagot, sa bawat laban na kailangan harapin. Para sa iyo to, Dominic. Hahanapan ka namin ng hustisya. Love doesn't always arrive when we're ready for it. Sometimes, it finds us in the most unexpected moment, gives us a happiness we never knew we needed, and then disappears before we're prepared to let go. And when it ends, it can leave a kind of emptiness that feels impossible to explain. But not every love story is meant to last forever. Some people come into our lives for a season, not a lifetime. They may leave, but the part of us they touched never really goes back to the way it was before. Love teaches us to open our hearts even when there's a possibility of getting hurt. It teaches us to appreciate the ordinary moments, the conversations, the laughter, the quiet nights, and even the simple presence of someone we care about. But people leave, moments pass, circumstances change, and sometimes the words we keep waiting to say never get another chance to be spoken. So while you still can, love honestly. Appreciate people while they're still beside you. Say what you feel. Hold the people who matter a little tighter. Because someday, when all that remains are memories, you may realize that the greatest regret isn't loving someone who left. It's loving them and never letting them know. And perhaps moving on doesn't mean forgetting the love you once had. It means accepting that it happened, being grateful that you experienced it, and carrying the lessons, memories, and love with you as you continue walking forward. Kung umabot kayo hanggang dulo ng kwento, maraming salamat sa pakikinig at pagsuporta sa The Front Page Stories. Huwag ninyong kalimutang mag-comment at sabihin sa amin kung ano ang pinaka nagustuhan ninyo sa story. Gusto rin naming malaman ang inyong mga thoughts, reactions, at kung may mga bahagi ng kwento na talagang tumatak sa inyo. Kung meron din kayong suggestions
ideas, or mga kwentong gusto ninyong marinig, i-comment ninyo lang sa baba. Malaking tulong ang inyong feedback para mas mapaganda pa namin ang mga susunod naming kwento. At again, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Front Page Stories at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga bago naming uploads.